Arestado ng otoridad ang dalawang suspect na umano'y nagsisilbing fixer ng mga panyaga o foreign national na kumukuha ng government ID at ilang dokumento tulad ng birth certificate. At racket din umano ng suspect na mag-alok ng tulong sa mga banyaga na nakasalang sa deportation proceedings kapalit ng bayad. Naku po, kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar! Alex, kabilang doon sa mga ebidensya na na-recover sa mga suspect ay yung mga dokumento ng isang Chinese-looking na babae. Kabilang na nga yung kanyang passport at birth certificate na tila ipinroseso daw gaya nung kay Alice Gu. Iniimbestigahan na rin ngayon ng PAOK yung mga kasabwat nito mga suspect sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. I-picturean ka lang namin para ito yung mga ebidensyang nakuha sa inyo, ha? Okay lang, sir? Hindi, si Ma'am lang. Dalawa ko kayo, sir. Dalawa ko kayo. Basta sa ngayon, may ebidensya na nagtuturo na may kinalaman ka. Hindi po, sir. Hindi ko siya. Sige, makikita natin. Hindi ko siya. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP-CIDG, at ng AFP ang dalawang suspect na nagsisilbi umanong fixer ng mga government ID at document para sa mga foreign national. Inaresto ang mga suspect sa loob mismo ng kanilang travel and consultancy agency sa Intramuros, Maynila na umano'y blacklisted sa Bureau of Immigration. Nakumpiska sa mga suspect ang iba't ibang mga ID at mga kaduda-dudang dokumento gaya ng NBI clearance, passport at PSA birth certificate. Kabilang narito ang kopya ng dokumento ng isang Chinese-looking na babae na tila pareho daw ng kaso ni Alice Gu. Scheme na ginawa, no? Nagsimula siya sa late registration ng certificate niya, birth certificate. Kinuha ito sa Cabanatuan City. And then, meron na rin siyang certificate of marriage. And then, passport. Kino-consider ko na ito na big time na sindikato kasi nga ang level nung nagagawa nila, it involves na yung sa national security natin. They're touching on what? Our passports, di ba? They're touching on yung mga birth certificate natin. Noong nakaraang taon pa raw na monitor ng PAOK ang iligal na aktibidad ng mga suspect na hinihinalang miyembro ng mas malaking sindikato. Pero nang mabisto daw sa investigasyon ng Senado ang modus, naglaylo daw ang mga suspect. Malakas pa ang loob nila kasi mga contacts nila sa mga agencies, not only in BI, but in other agencies like PSA, sa LTO, siguro nag-i-exist pa rin. Nandun pa din. They only lied low pag mainit. Pag nakaramdam sila ng maluwag, tira na naman sila. Nag-aalok din daw ang mga suspect ng serbisyo sa mga asawa ng foreign national na naka-blacklist at nakasalang na sa deportation ng Bureau of Immigration. Isa sa kanila ang nahinga ng 900,000 piso, habang ang isa naman ay nagbayad ng 1.1 million pesos kapalit ng pangakong pagpapalaya sa kanilang asawa mula sa kustodiya ng BI. Walang uri ng documentation that could be done to reverse that because the subject is in the custody of the BI already and is set for deportation. So while, yes, we will check if there is, she has some success stories in the past na yun yung nilalako niya, doon sa mga initial information na nakita natin, mukhang marami siyang false promises doon sa mga victims niya. Kaya patong-patong din yung mga reklamo sa kanya. Ayon sa PAOK, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng ilang empleyado na kasabwat ng mga sospek sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isusumiti raw nila ang mga ebidensya sa mismong mga ahensya upang magawan ito ng kaukulang aksyon. Internally, hindi po natin maaalis yan. Natitingnan po natin kung merong mga kasabwat at kung ano yung level ng pagsasabwatan nila sa mga empleyado po ng Bureau of Immigration. If we see anyone na involved dito sa kaso na ito na merong connections or transactions with this person and this agency that is barred from transacting with the Bureau of Immigration since April 2024, then haharap po yung empleyado na yon sa administrative cases sa Bureau of Immigration. And
possible criminal charges kung makita natin na may criminal liability din siya. Alex, nasa kustodiyan na ngayon ng CIDG itong mga suspect na naharap ngayon sa mga kasong robbery, extortion, itong usurpation of authority at estafa. Sa ngayon, ikinakasa na rin ng PAOK at ng BI yung inspeksyon sa mga blacklisted na mga travel agency para nga matukoy kung sangkot din sila sa kaparehong modus. Alex? Okay, Mar, dahil na-discover itong estilo ng isang opisina dyan, may sinabi bang PAOK at maging ang Immigration Bureau, kasama rin siguro ang Foreign Affairs Department, na kung pwede ba silang magsagawa ng auditing sa lahat ng mga banyaga para matiyak na yung kanilang mga tangan-tangan na mga dokumento ay hindi galing yan sa kalokohan? Yun nga Alex, sa dami ng mga foreign national na nasa bansa, no, hindi lahat nabubusisi yung dokumento ng mga ito. Kalimitan lang na check yung kanilang mga papeles pagka nahuli na sila sa paglabag dito sa ating mga batas sa bansa. No? Kaya nga ang kinakasa ngayon ng PAOK at nitong BI ay yung surprise inspection doon sa mga travel agency, lalo yung mga nasa blacklist na ng Bureau of Immigration para matukoy nila kung sino pa yung mga sangkot sa mga kaparehong modus. Dahil Alex, hindi maliit na halaga yung pinag-uusapan dito, no? Actually, yung kanina, yung patungkol doon sa mga kaso na for deportation ay nasa 1 milyon yung sinisingil. At pagdating naman dito sa mga dokumento, sa ngayon inaalam ng mga otoridad kung magkano yung singilan, lalo sa birth certificate, sa marriage certificate at doon sa kanilang mga passport. Alex? Problema dyan, Mar, paano mo malalaman kung yung tangan-tangan nga na isang foreign national sa tamang o sa lehitimong paraan niya nakuha, no? At kung sakali mang malaman mo na sa mali, anong kasong pwede mo isampa doon laban doon sa foreign national, di ba? Yun nga Alex, yan ang magkatuwang ngayong iniimbestigahan at kailangan busisiin nitong mga operatiba ng PAOK kasama itong mga taga-PNP at itong mismong Bureau of Immigration para malaman. Dahil Alex, yung inilalabas na dokumento, no, mula doon sa mga contact nitong mga suspect doon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, talagang mga lehitimong birth certificate. Kung makikita mo yung ginamit na papel, pagdating doon sa ID, yung ginamit na card, yung ginamit na passport, talagang walang pagkakaiba doon sa mga lehitimong ginagamit natin. Kaya nga yan ang masusi ngayong inaalam nitong mga operatiba kung gaano kalawak yung sindikato na ito. Dahil ang sabi nga kanina ni Yusek Cruz, talagang kinukonsider na malaking sindikato, lalo't nasasama na rito yung issue ng national security ng ating bansa. Alex? Sabi nga ng BI o yung Bureau of Immigration, large scale daw to, no? Pangmaramihan daw to na maraming nakakuha ng mga dokumento na hindi naman sila dapat mong makahawak ng mga ganon. Pero Mar, huli kong tanong, yung binabanggit na may mga kasapakat itong nahuling mga suspect na ito, kailan ba nila ibubulgar yung mga pangalan na ito para ito siguro paraan para mapahiya sila? Alex, yun nga, bagaman tukoy na yung mga individual, base na rin doon sa mga nakuha dokumento, no? Dahil yung mga dokumento na yan, may mga pumirma dyan at may mga nag-endorso. So yun ngayon ang sinusundan nitong case build-up ng PAOK. Yung mga pangalan daw na yan, isusumiti nila doon sa agency mismo, no? Para sila yung magsagawa ng internal investigation sa kanilang mga tauhan. Pero susuporta raw dyan ng PAOK at hindi sila papayag na magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng modus, lalo nitong mga empleyado ng gobyerno. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa PAOK at sa Bureau of Immigration. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.